Marunong ka ba mag-share ng gospel? Marami sa ating mga Kristiyano ang tagal mo ng Christian but up until today, hindi mo pa alam kung paano ibahagi ang Ebanghelyo. Alam niyo sa Bible, lahat ng tao na nakatagpo kay Jesus at sumampalataya sa Kanya ay hindi na nahimik, kundi nagsalita kung paano sila niligtas ng Panginoon. At bawat isang mananampalataya ay tinatawag niya upang sa Kanya ay sumunod at magbahagi ng Ebanghelyo. Sabi niya kila Pedro nung una niyang in-invite ang kanyang mga disciples, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." Nais ng Diyos na ikaw ay gamitin niya para sa misyon na ito. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon sa ating lesson 2. Paano bang mag-share at magbahagi ng Ebanghelyo? Samahan niyo po ako. Ang sabi ni David Kim, every heart without Christ is a mission field, and every heart with Christ is a missionary. Bawat isa sa atin, kung tinanggap mo si Kristo, ikaw ay isang misyonero. Dahil ikaw ay merong misyon. Ang sabi ng Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses." Yung word na power dyan in Greek is dunamis, dynamite. Nakatulad ng isang bomba kapag sumabog, binabago nito yung paligid niya dahil sa impact nito. And this is the power na nais ng Panginoon na mangyari sa buhay mo. Binigay niya yan sa'yo for you to be an agent of change sa pamamagitan ng pagiging witness ni Christ through your message and through your life. So bibigyan ko kayo ngayon ng tatlong strategies that we can use na pwede mong tandaan para mas mapadali ang pag-share mo ng gospel. Number 1 ay tinatawag nating connection. Establishing a relationship. Kahit gaano kaganda pa ang sasabihin mo, kapag wala kang koneksyon sa isang tao, hindi mo maire-relay ng maayos yung message ng salita ng Panginoon sa kanya. Kahit gaano pa kaganda ang isang gadget, kapag hindi ito inaisaksak at walang kuryenteng pumasok, walang magiging gamit ito. Ganon din sa ating mga kausap. Kailangan muna nating ma-establish yung connection before we share the message of God. Tingnan natin kung paanong winitnessan ni Jesus yung isang Samaritanang babae. Alam niyo yung kwento na ito, di ba? Itong babae na merong 5 asawa, tapos meron siya ibang kinakasama ngayon. Tapos dagdag pa doon, isa siyang Samaritan. Alam niyo yung mga Samaritans, tsaka yung mga Israelites, mga Jews, hindi talaga sila nag-uusap. Bawal yun sa kanila. Kasi itong mga Samaritans, galing din to sa lahi ng mga Israelites. Nung nahati yung Israel sa 2 kingdom, nasakop sila ng iba't ibang mga bansa. Ang problema itong mga Samaritans, nag-asawa ng ibang lahi, nagkaroon ng iba't ibang paniniwala tungkol sa Diyos, nagkaroon ng ibang paraan ng pagsamba, ibang place ng pagsamba, at dahil doon, tinuring sila ng mga Hudyo ng mga makasalanan. Kaya bawal silang makipag-usap doon sa mga Israelites. Pero itong si Jesus, binali niya yun. Nakipag-usap siya sa isang Samaritana. Bukod doon, yung mga lalaking Hudyo, hindi sila nakikipag-usap ng deep conversation sa mga babae publicly. Pero binali din ni Jesus yung belief na yun. Tapos si Jesus, aware siya yung past ng babaeng ito ay hindi maganda. Pero inabot pa rin siya ng Panginoon. Tignan natin kung paanong winitnessan ni Jesus ang babaeng ito. Unang ginawa niya, he began with a simple request for water. Pingi naman ng tubig. Itong Samaritana na ito, pumunta siya doon sa lugar na yan ng hapon. Hindi usual yon kasi madalas kumukuha ang mga babae noon ng umaga at kumukuha sila ng gabi para i-avoid nila yung araw. Pero itong babaeng ito pumunta ng hapon, which means outcast talaga siya sa kanyang society. Umiiwas siya sa tao eh. Tapos, si Jesus, para maabot siya, humingi ng tubig. May balon, may tubig, tapos yung babae, may lalagyanan, kumuha siya ng koneksyon. Pagkatapos nun, he showed respect. Kahit itong babaeng ito ay iniiwasan at pangit ang reputasyon sa mga tao. But he showed respect and he break cultural barriers. Pagkatapos nun, he listened and asked questions that drew her heart closer to Christ. So dito makikita nyo, si Jesus mismo, before he shared the message, nandun yung connection na in-establish na. So, paano ba ako magbibuild ng connection, Pastor? Sa panahon natin ngayon. Number 1, find a common ground. Merong 2 paraan ng pag-share, di ba? Yung una, yung personal evangelism, yung kakaunting tao sa iisang tao, at
Madalas yung sa mass evangelism, yung napakaraming tao nagse-share ka ng word. Pero sa paghahayag ng salita ng Panginoon, ang isang bagay, una, find a common ground. Gumamit ka daw ng mga common topics na magkakaroon kayo ng connection. Or find something na maganda sa paligid na pwedeng pagsimulan ng conversation. Uy, ang ganda naman po ng upuan ninyo. Uy, ang ganda naman po ng puno na ito. Ay, kayo po pa ang nagtanim ng halaman na ito. Di ba, nagkakaroon kayo ng common ground. O, kamusta na yung trabaho mo? Pag nakapag-build ka na ng common ground, meron ng connection. Pangalawa, pwede mo rin gawin is yung asking open-ended questions. Yan. Katulad ng, ano ba ang pinakamagandang nangyari sa buhay? Di ba, habang nag-uusap kayo ng kaibigan mo, and then suddenly, bigla mo tinanong siya, pero ikaw, ano yung pinakamagandang nangyari sa buhay mo? At tapos magsisimula na siya mag-usap, tapos sasabihin mo ngayon, ako, alam mo, ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko nung nakilala ko si Kristo. Connection, established. You can share the gospel. Huwag kang magtanong ng mga tanong na yes or no lang yung sagot, kundi mag-isip ka ng mga katanungan na pwede silang magsalita. Establishing a connection. Pangatlo, makinig ka. Listen well. People are more open when they feel heard. Yan, tip yan. Pag nandun na yung connection, pakinggan mo siya. From the words na sinasabi niya, dun ka pwedeng kumonekta ng salita ng Panginoon. Be relational, na transactional. Oh, madala ko lang sa Panginoon tong taong to, okay na. Kundi maging intentional ka at mag-build ka talaga ng relationship sa tao na ito. Take time to know their story. At syempre, pakita mo yung pag-ibig ng Panginoon. Kindness and genuine care often open hearts before words do. Kaya nga sobrang effective ng mga medical mission, ng mga relief operation, di ba? Yung pagtulong sa mga tao. Dahil pag pinakita mo yung pag-ibig ni Kristo, nabubuksan ang puso ng tao pagdating sa kanyang salita. Ang tawag sa lahat ng yan ay connection. Maraming ways for you to build a connection. Be creative. Humingi ka ng wisdom sa Panginoon. Mag-aral ka. Tignan natin kung paano natin maikokonekta ang kanyang salita sa mga tao. Evangelism is not just about transferring information. It is about showing the love of Christ. Habang pinapakinggan mo ito, sino yung mga tao na nasa puso mo na pinapaabot ng Diyos sa iyo? Pangalawang bagay, pagkatapos yung ma-establish yung connection, the second is content. The message of the gospel. Once the connection is made, we must clearly share the truth of the gospel. It is good news, but only if people understand both the problem and the solution. Na makita nila na sila ay makasalanan at hindi nila kayang iligtas ang sarili nila, at makita nila na kaya silang iligtas ng Panginoon. Salvation is an experience. Ikaw mismo, naranasan mo ng sobra kung papaano kang iligtas. Kaya dapat alam mo kung papaano din ikwento. At lahat ng sasabihin mo, nasa salita niya na. So ano man ang mga bagay na paraan kung paano mo share yung gospel, yung iba gagamitin yung color evangelism, yung black, yung red, yung white, yung green, may color evangelism. Yung iba naman ang ginagamit, Romance Road. Gagamit sila ng mga verses, puro mga verses na galing sa Romance. Yung iba naman ang gagamitin natin are some creative ways na alam natin. But ano man yung mga paraan na gagamitin mo, make sure na nandito lagi yung 4 essential points na ito when you share the gospel, the content. Number 1, God's love and design. God created us for relationship with Him. Lagi mong simulan sa, alam mo, mahal ka ng Diyos at ang plano ng Diyos ay makasama talaga tayo pang walang hanggan. Yan talaga ang gusto ng Panginoon para sa atin. Pero dahil sa kasalanan at sa pagsuway ng tao, tayo ay napahiwalay sa Kanya, which is the sin and separation. At ang kabayaran nun ay yung pagkakahiwalay natin sa Panginoon dahil ang Diyos ay banal at ang tao ay makasalanan. Hindi tayo pwedeng makapasok sa langit sapagkat tayo ay madumi. Kaya siya ang gumawa ng paraan. Sa pamagitan ng pagsasakripisyo ni Kristo, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay pagkatapos ng 3 araw. At binayaran niya ang kasalanan ng sanlibutan. At ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay bibigyan niya ng kapatawaran, ng buhay na walang hanggan, ng bagong buhay, ng kaligtasan. Eternal life is offered freely through faith in Christ. So whatever ways na gagawin mo, make sure na nandyan lagi yung 4 essential points na yan in sharing the Word of God. Makita nila yung problem, makita nila yung solution, makita nila yung plan,
makita nila yung design ng Panginoon para sa buhay natin. Pero papaano ko ito i-share, Pastor? Use simple language, not complicated theology. Hindi mo kailangan i-explain ng matitindi. No, hindi naman nila masyadong maiintindihan yan. Huwag mo ka masyadong gumamit ng mga churchy language na hindi masyadong nakaka-relate yung mga tao. Tandaan mo, importante ang connection. Pangalawa, share your own testimony kung paano mong na-receive ang gospel at anong nangyari sa buhay mo. Sa next lesson natin, tutulungan ko kayo kung paano nyo i-build ng maayos yung testimony na ginawa ng Panginoon sa inyo. Okay? So, you can share your testimony, tapos you can share the message. And then, you can use illustrations, di ba? Kunyari, isang utang na nabayaran, isang tulay na ginawa para pagdugtungin yung dalawang magkahiwalay na lugar, o di kaya yung regalo na binigay para mapasayo to, kailangan mo munang tanggapin. No? Pwede mong gamitin yung mga illustrations na yan because through those illustrations, ang tao makakakonect sa'yo. Ito ngayon yung tanong natin. If you had 3 minutes to explain the gospel, paano mo i-share yan sa mga tao? Pangatlo, not just connection, not just content. The third is call to action. Inviting a response. Alam niyo, the gospel is not just information. It demands a response. In Acts chapter 2 verse 37 to 41, si Peter, nung preach niya yung gospel, nagtanong yung mga tao, ano pong gagawin namin? Di ba pagkatapos silang marinig yun? At ang sabi ni Pedro, he invited them to repent, magsisi kayo, tanggapin niyo ang Panginoon sa puso ninyo, and be baptized, magpabautismo kayo. At ang sabi ng Bible, 3,000 people believe that day. So makikita natin dito na dapat mong i-end yung iyong pag-share ng gospel sa isang decision. Paano pas? Be clear. Yan, pwede mo sabihin, pagkatapos mo ikwento yung content, ikaw, nais mo bang pagkatiwalaan si Jesus ng buong puso ngayong araw na ito? Nais mo ba siyang tanggapin sa puso mo bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo? Maging clear ka. Be simple. And then lead them to prayer, to repent and believe. Be gentle. Huwag mo sila i-pressure kung hindi pa talaga o ayaw nila, edi okay lang. Pwede mo sabihin sa kanya sa uli, sige, pero pwede ba ipag-pray na lang kita? And then, be prepared. Pag yan, lalo kaibigan mo, nasa reach mo naman, isa sa pinakamagandang bagay ay hindi lang siya masyaran, kundi ma-disciple din siya. Importante na pag ang isang tao ay nakakilala sa Panginoon, ang tawag dyan born again eh. Ibig sabihin, pag pinanganak yan muli, baby pa yan. Alam natin na lahat ng baby, lalo na yung newborn baby, ay kailangan ng pag-aalaga. So discipleship matters. Tandaan mo, ang trabaho natin ay magbahagi, hindi magligtas. Ang trabaho mo ay magtanim at mag-aalaga, hindi magpalago. Diyos ang nagliligtas at siya ang nagbabago. Kasama mo siya sa mission na ito. This is my challenge for you this week. Pray for one person. Connect with them intentionally. And look for an opportunity to share the good news. Share mo yung gospel and then share mo sa comment section ang magiging experience mo. At pipili ako ng shoutout ko sa ating next video. Tandaan mo, tinatawag ka ng Diyos para maging parte ng misyon na ito dahil ikaw ay isang misyonero. God bless po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo sa ating next class kung paano natin i-build at share yung ating testimony.